Maging updated sa mga kaganapan tungkol sa ekstensyon at agrikultura. Agribalitaan. Alamin ang iba't ibang programa at serbisyong ekstensyon. Agrisalitaan. At tunghayan ang mga kaaba-abang na kaganapang pang-agrikultura. Agri-abangan. Dito lang yan sa inyong provider of extension advice and services in agriculture. This is Ating Kaugnay Podcast. Narito na ang inyong provider of extension advice and services in agriculture. This is Ating Kaugnay, Ating Kaugnay, Ating Kaugnay Podcast. Masaganang umaga sa ating lahat and welcome sa isa na namang episode ng Ating Kaugnay Podcast Season 3. Your peace in agriculture, provider of extension and advisory services in agriculture. Ito ang inyong lingkod, si Kuya Mike, Information Officer 2 ng ATI Bicol. So sa episode pong ito, makakasama natin ang bagong-bago na graduates ng ating Filipino Young Farmers Internship Program in Taiwan. So kasama po siya dun sa batch 5 and kinumpleto po nila ang 11-month internship sa Taiwan at umuwi pabalik ng Pilipinas noon lamang Oktubre itong taong kasalukuyan. So, sabi ko nga po, bagong-bago kasi last October lang po sila umuwi at natapos sila yung 11-month internship sa Taiwan. So, last year pa kayo umalis, ano? Opo. Last year pa kayo umalis. So, ang FYFIPT ay isang partnership program ng ATI and nung ating Manila Economic and Cultural Office, o MECO, and the Taipei Economic and Cultural Office, TECO, na may layuning hubugin ang mga kabataang Pilipinong magsasaka na maging farmer leaders at agripreneurs sa pamamagitan ng pagbibigay ng intensive exposure sa mga bagong pamamaraan, teknolohiya at estratehiya sa pamamagitan ng kanilang internship sa Taiwan. Kaya naman, let's welcome, sabi ko bagong-bago na kararating lang last month, ng galing Taiwan. Si Miss Arlene Boras ng Legazpi City, Albay para ibahagi sa atin ng kanyang internship journey sa Taiwan at ang tungkol naman sa kanyang re-entry project. Kasi ito yung pinakamahalaga doon. Hindi naman basta-basta lang tayo papunta doon tapos pagbalik natin, tapos na. Ang mangyari niyan ay gumawa parang nagbakasyon lang tayo sa Taiwan. So, ang challenge po unang challenge sa kanila sa pagbabalik nila is i-implement nila kung ano po yung re-entry project na kanilang natipuan kumbaga yun yung gusto mong gawin, no? Na dito sa yung or may natutunan ka from Taiwan at gusto mong gawin dito sa atin sa Pilipinas. So, bago natin umpisahan yan, siguro mas maganda na pakilala mo muna ang iyong sarili at yung background mo. Para naman sa ating mga sumusubaybay at ating mga tagapanood nitong ating podcast. Okay. Sige, ma'am. Good morning, everyone. By the way, I'm Arlene P. Boras from Bicol Region, Province of Albay, City of Legazpi. I am graduate of BSA Agriculture, major of Crop Science at Bicol University College of Agriculture and Forestry at Ginubatan. Bukaf. Bukaf Okay. po. Okay. And then, before po ako pumunta ng Taiwan, previous po, ang trabaho ko is ang OAP trainer. Freelance ako, nagtuturo ng OAP and C2. And also, ano ka nag-graduate ka ng iyong bachelor's degree, anong year? year 2014. 14. Apo. And then nagtrabaho ka na. Apo. Saan? Ang una kong trabaho is City Agriculture Sa Office. City of Pangalawa is sa ang TESDA PTC Cam Norte. And pangatlo is yung tapos na kasi yung contract ko sa PTC, then nag-freelance ako sa mga private. Ang last ko is kay Ma'am Mahalia sa ABM. Okay, sige. Tapos sa Legazpi talaga. Intern na po ako. Oo. Nag-intern na ako. Oo. Anim po kami magkakapatid. Yung dalawa po is teacher. Ako yung pangatlo, agriculture graduate. Yung pang-apat is agriculture engineer. Yung pang-lima is criminology. Yung bunso namin is civil engineer, graduating maybe next year. Next year. Okay. So, lahat naman pala kayo, yung anim, no? Lahat na
How about your parents? My parents are both farmer. Okay. So, kaya pala. So, ang tatanong ko sa yung sunod ay, bakit farming? Na graduate ka ng ano eh, di ba? Siguro, hindi na, kumbaga, kaila kung bakit ang kinuha mo ay agriculture. Kasi nga, yung palang parents mo, both of your parents are farmers. Apo. So, siguro, yun din yung rason din. Bakit pinili mo rin yung farming? Pwede din po. Mm. Kasi po, yung farming is before, nung pumasok po ako sa Bukap, to be honest, parang napilitan lang ako. Okay. Gusto ko kasi is architecture. Pero dahil hindi naman kaya ako pag-aral ng architecture, nag-go na ako sa Bukap. And then after that, may isa kong professor na nagsabi sa akin, ang agriculture hindi pwede ikaya. Without agriculture, wala tayong makakain. Kaya doon, parang nag-continue Na-challenge ako. ka Na-challenge doon. ako. Sige. So, sabi Continue mo, ko, tatapusin ko diretso to. Kasi yung mga kapatid mo ay ano eh, di ba? Teacher, mga engineer, then isa lang yung engineer na agriculture engineer, ano? May civil ka, tapos mga ano. So, kaya pala, yung ano mo ay naka-align ka doon sa farming na. So, pinadiretso mo na yung kursong ganon. Opo. And Okay. then, pinanindigan ko na po. And minahal ko na din po siya Mm. as a part of my life. Oh. Pero hindi ka, meron bang na gusto mo pa rin mag-architecture? Hindi na po. Okay. So talagang totally nag-enjoy ka na sa Opo, farming. nag-enjoy na ako sa farming. That's good, di ba? At least, siguro kung sakaling napilitan ka lang, and then nakagraduate ka na, tapos ngayong tatrabaho ka na or meron ka ng pinagkakaabalan, pwede naman din mag-enroll ka ulit ng architecture, di ba? Parang ganun. Opo. Pero talagang ngayon totally is Opo, lahat po farming ka na Opo, talaga, lahat sa talaga agriculture. farming. From mga trainings, lahat siya farming. Okay. So, kaya yung pinakarason kung bakit nag-venture ka into farming, basically, kasi nga graduate ka ng agriculture. And paano mo naman nalaman yung tungkol sa internship program ng ATI sa Taiwan? Nalaman ko lang po yan is 1 week before deadline of submission, biglang may nag-chat sa akin. Sabi sa akin, Len, apply ka dito. Sabi ko, ano yan, internship. Sabi, kailan deadline? Friday. Sabi ko, wow, Friday. Kailan ko ba yun mapapasa? And then that Friday, kailangan mo submit mo lahat ng documents. Nagkataon lang is, lahat ng documents, meron akong hawak. Ang na-problema ko lang is medical. Mahirap kasi makuha yung medical automatically. In 3 days, di mo siya basta makukuha. Paano yun, yung tipong, pero may background ka na, kasi nga nasa City Agriculture Office ka ba nagtatrabaho? Hindi na po. Freelance na po ako ng tutor as a trainer ng OAP and City. Pero nag-ano ka din sa City Agriculture Opo, Office? before. Kaya po, Ilang taon ka 4 nag-stay? or 5 years. 4 or 5 years. Matagal-tagal din yan. So, ibig sabihin, hindi mo na rin first time na marinig yung pangalang ATI. No? Opo. So, kumbaga, you are already in one way or another, nakapag-attend ng mga trainings, napatawag ng ATI as AEW, Opo. Kasi doon ka nagtatrabaho sa City Agriculture. And then, ang doon, ay dahil meron kang kaibigan na nakapagsabi sa iyo, na yung kaibigan mo ba ay nasa City Agriculture pa rin? Opo. Technician. Technician siya. Kaya pala, nakaano ka. And, basically, nakapasok ka dahil youth ka pa rin. Opo. So, are you still single? Opo, single. Okay. So, kaya medyo yung papel, preparation, medyo madali para sa iyo. Kasi nga, wala ka pa man ibang iniintindi, di ba? Wala ako masyado problem. So, yun. And, syempre, first time mo ito na lumabas ng bansa. Opo, first time. Wala kang ibang mga katulad nito na mga scholarship na outside the Wala pa po. country. Pero may mga scholarship ka na rin na-avail during your college ka or yung after mo makatapos. Siguro po, after makatapos ako ng mga available mga test training. Yun mga ganun. Test Sa of test training, na, opo. okay. So, and then, ang background mo talaga ay yung organic. Opo. Sa organic. Organic and ACP. Oh, NC2. okay, sige.
Now, mas interesado ako dun sa sa iyong internship dun sa Taiwan. Especially yung journey mo. Kasi nga, syempre, first time mo na makapunta ka sa ah, ibang bansa, may ibang kultura, ibang lahi. Specifically, ang pinakaano doon, ang challenging is language itself, no? Na syempre, iba ang salita doon eh. Ano ba yung una mong ah, consideration or meron ka din bang agam-agam bago ka pumunta ng Taiwan? To be honest, yung una kong pagpunta ng Taiwan is parang go with the flow, enjoy. Mm. Ang target ko lang is matuto ako. Para if ever in case bumalik ulit ako sa pagtuturo sa trainer, may meron ako ma-share na bagong technology po sa mga student ko. Pero hindi ka naman yung tipong, ay, ano kaya yun? Kakaba, sasakay ako ng eroplano, mga ganun, tipong... Hindi man po. So, relax ka lang doon during the Opo. time. And, syempre, lahat ang papeles, dumaan ka sa ibang yung mga interview, etc. And then, pumunta ka na doon ng Taiwan. Opo. Ano yung mga activities na ginagawa niyo doon? Sa area po na puntahan ko is sa Yunlin. Ang mga activity lang namin is parang tulad sa Pilipinas, nagtatanim, nag-harvest. Pero more on, ang kinagandahan kasi sa Taiwan is more on mechanized sila. By the way, ilan ba kayong galing sa Pilipinas? Ang 50 interns. 50. Opo, 50 po kang pinadala ng Pilipinas going to Taiwan. And then, Ilan na taga Bicol? ang taga-Bicol is 5 po. 5 kayo. Opo. So, hindi kayo magkakasama? Hindi po. Okay. So, hiwa-hiwalay din kayo? Opo, iwalay-iwalay. Pero may din. kasama ka rin na ibang Pilipino? Wala. Sa area ko, parang probinsya. Ako lang nag-iisang intern doon na Pilipina. Okay. Then, kaya minsan, malungkot din kasi mag-isa wala kang kasama. Kasi wala kang doon wala kang man lang makausap na Wala kahit Pinoy man lang. Wala. Kahit hindi na galing Bicol, no? Wala. Kahit Pinoy na lang, wala talaga. Wala. Okay. So, na-deploy ka sa isang probinsya. Opo, isang probinsya sa Taiwan, tinatawag nila is, kunyan, Yunlin Lab. Ang product doon is mostly is rice and then vegetable. Gano'n siya kalayo doon sa Sa mismo sa main, sa Taipei? Taipei, Oo. almost siguro kung magbabiyay ka ng thread, mag-aabot ng 1 oras lang. 1 oras. Con-train. Pero kung mag-kotse ka, abutin ka parang mga 4 or 2 or something, dire-diretso yung biyahe. 2 hours? 2 hours. Kasi maliit lang kasi po ang Taiwan eh. 2 hours. So, pero ang nag-train ka? Ang bilis ng train doon, ano? Opo. So, 1 hour. Nandun ka rin sa Taipei. Tapos, pagdating mo doon, meron ka bang foster family? Or ano? Meron pa foster family na sila po yung nag-alaga sa akin. Tapos, hindi ka naman talaga sa farm nila? Hindi po. Sa farm talaga po ako na tumira. Then kasama nila din ako sa bahay nila. Okay. So, ibig sabihin na private na farm ang pinag-assignan sa'yo? Opo, private farm or parang family farm. Family po. farm. Oo. So, inendorso ka dun sa family yon. Opo. Doon ka nalang lahat-lahat din, ano? Lahat-lahat din, pati yung pag-stay mo dun sa kanila, pagkain, etc. Opo. Ang kinaswertehan ko lang kasi po is, yung farmhouse po ko is napakabait sa akin. Tinulong niya po as anak. And then, yung sa pagkain is, swerte ko, sabi ng mga kasama ko sa ibang region, swerte mo kasi libre yung pagkain. Kasi sa kanila daw, hindi. Sila mismo ang nagluluto. Pero sa farm din sila? Yung iba sa farm, yung iba parang kasama ng mga amo din sa bahay. Walang certain company, parang gano'n. Talagang family farm lang siya. Family farm na po yung area ko. Pero yung family, bigyan mo kami ng medyo picture ng farm sa Taiwan. Kahit siya family farm, pero ano yung medyo pagkakaiba dito sa atin ng mga family farm or family-owned farm saka yung dun sa kanila sa Taiwan? Dito sa atin, yung pag sinabing family farm, may farm ka, may lupa ka. Pero sa Taiwan, pag may sabing may farm ka, kumpleto ka sa mga machine. Pero malalaki yung tractor, may sarili kang
mga greenhouse. Kasi sa Taiwan, pag may family farm ko is, parang may sarili kang greenhouse na malaki. Sa kanila, standard ng greenhouse nila, almost 2,500 square meter. Standard na po yan sa kanila, di ba? Okay. Kalahating So hektarya. tama, ibig sabihin tama pala yung kumbaga although family farm lang sa kanila yon, pero ang sa atin kung titingnan mo medyo advanced na Oo, farm na. advanced. Oo. Sa kanila, normal lang Sa kanila yun yung pinaka-family po. farm Oo, pinaka-normal lang yan. Kasi nga kumpleto sila, 'di ba? Sabi mo nga kanina, Kompleto sa machinery. medyo highly mechanized na Opo. sila. Then yung mga greenhouse nila, may mga drip irrigation, mga ganun na. Tapos ang nila, ang mga empleyado, marami rin ba? Yung sa area ko kasi, ako lang intern, tapos may isa silang worker na Thailand. Taga Thailand. Oh, kasi ngayon, sa Taiwan kasi po, most obly, yung mga young, ayaw na mag-engage sa agriculture. Kaya, kumukuha sila ng mga worker at saka interns na dun sa kanila mag-work or So pag mag-study. pinag-usapan natin yung farm na yon, sa tingin mo, ilang hektarya ba? Or Yung kay Papa kasi, ang area niya yung malapit lang sa amin, almost 1 hectare. May another pa siyang area. Sabihin natin, mga 10 hectare, meron siya. Tapos yun yung dinidevelop? Opo. Or talagang may, meron na siyang, may tanim na? Or meron na silang produktong talagang... To be honest, lahat po yung may tanim. Yung tanim nila is depend to the season. And then, nung dumating ako, ang tanim po nila is more on vegetable. Tulad ng cabbage, mustard, Yung medyo malalamig po. na Tapos broccoli, yung datnan ko nung pumunta ako sa Taiwan. After po nan is kung ano na lang po tinatanim, mga sili. And Okay. then by March, nagtanim po kaming palay na. Palay. Ang Tapos palay kasi yung- po sa kanila is continue yung planting. And nagtanim sila, nag-harvest. After 1 week, prepare ulit po sila nila, tanim ulit sila. Kasi po, ang aim ko yan sa kanila, yung season. Pag hindi nila sumabay sa season, wala silang ma-harvest. Tapos, yung mga products nila ay binibenta nila. Opo. So, ibig sabihin, doon din sila kumukuha ng kanilang, Income. as income or negosyo ba talaga nila yan? Opo, parang negosyo din. Yung sa rice lang po kasi, hindi man more on binibenta nila yung rice. Parang pang sarili Sarili lang, consumo lang po yung rice nila. Yung mga vegetable ang... Yung vegetable at saka fruits po, yung binibenta po nila. Medyo mahal kasi yung vegetable at saka fruits. Sila rin yung nag-deliver na. Sa kanila kasi po, parang may co-op sila. Ang ginagawa nila, lahat ng farmer po, may isang babagsakan lang po na area. Yung binagsakan, sila na po magdi-distribute sa different part of Taiwan. Hindi siya tulad na makikipag-deal pa siya ng kaninong tindahan. Okay. Doon na lang po sa isang parang trading post na tinatawag nila. Okay. Then yung bayad po naman sa kanila, after po ma-deliver, saka po ibibigay sa kanila yung bayad. Parang parang may usapan na lang ganun. So, sa pag-deliver pa lang doon sa trading post, may pera na kagad binabalik? Or... Ay, hindi po. Hintayin mo lang po. Pagbalik naman po ng truck, saka po ibibigay yung bayad. So, kailangan din i-distribute doon sa mga... Opo. Tapos mabibigay din po yung mga Okay. So, ang nung mga ganun na activity. So, basically, ikaw ay tumutulong doon sa production. Opo, production and marketing. Minsan sasama kasi ako ni Papa doon sa ayan po. So, meron ka din parang orientation din kung paano binibenta, anong kalakaran. So, anong napansin mo pagdating sa pagbibenta at kalakaran? Sa pagbebenta, kung ano ang presyo ng isang farmer, yun din po presyo sa lahat na farmer. Hindi sila nagpe-presyo na bibiling ko sa yung ganito sa kanya, mataas. Okay. So, Equality. walang katulad lamang. sa atin dito na parang may bulungan system. Oo, Ano, wala doon. ito, ganito, or bidding. Na mga Wala. ganun. So, sino yung nag-ano ng presyo? Kumbaga, nag-declare na ito yung presyo nito. Yung government pa din. Okay. Hindi kasi pwede sila tumaas. Hindi din pwede sila bumaba. So, ibig sabihin, regulated ng government ang price definitely nung sa agriculture Opo. nila. Wherein, yun yung isa sa mga
pagkakaiba natin dito, no? Mm-mm. So, kaya nga, dito sa atin kasi merong mga middleman pa eh. Okay. So, dun sa kanila, mismo sila, walang Wala middleman. Kaya yung presyohan, talagang it compensate doon sa ginagastos din Farmer. ng farmer. Okay. Ito yung magandang mga learnings, no? And, sa production, sinasabi mo naman na highly mechanized sila doon. So, hindi siya masyadong, kumbaga, hindi masyadong mabigat yung as in labor ng isang no. Ang mabigat lang po dun is yung pag-harvest. Kasi po may oras eh. Halimbawa, gaya is sa isang araw na pag-harvest, dapat maka-harvest kayo ng 1,000 kilos for 2 hours. 1,000 kilos for 2 hours. Kasi po, yung truck kasi naghihintay na by 12, dapat makaalis na siya, ma-deliver na yung mga product. Dapat, Pero sabi mo kanina, isa lang yung ano nila? Parang nag-work dun sa farm? o minsan nagre-rent din sila or nag-hire sila ng iba pang worker. Parang parang humihiram sila. Seasonal Seasonal labor. worker ng mga iba pang. Yan. Kung halimbawa, kung maraming gagawin, saka pa lang sila mag-hire. Pero pag ordinary, yun lang ang nag-maintain. Tapos ikaw, yung intern. Okay. How about yung family? Yung tatay mo, ang tatay mo doon na parang kinonsider ng tatay. Nag-work din sila. Opo. Ang sipag nila. Parang wala silang pahinga. Okay. Talagang hands-on Hands-on yung mga talaga farmers sila. doon. Kahit sa may mekaniko, sila mismo nagme-mechanic ng mga tractor nila. So, alam din nila Oo, yung po. Okay. Sila din sa akin nagtuturo paano magtanim, paano yung mga Paano pruning, gamitin, oo. paano gamitin. Para ang tinuro lang sa akin is paano i-operate yung ano yun? Miller machine nila. So, ibig sabihin, parang ang natutunan mo doon, kahit sabihin natin kahit na family farm siya, no? Pero yung natutunan mo doon, simula sa production, hanggang talaga sa marketing, ano? Opo. Kasi yung involvement nila, and very hands-on sila. Opo. So, isang, siguro, it is because highly mechanized na rin sila, kaya medyo hindi na kailangan ng maraming tao. Opo. Ako mas interesado ako kasi given that kind of mga insight and realizations and then learnings, ano yung mga kikita mong challenges pagdating naman sa farming dun sa Taiwan? Ang challenges lang is typhoon sa kanila. Kasi minsan, pag typhoon talaga, minsan wash out talaga. Kasi yung sa area ko, minsan is, pag nagkaroon ng time, nababaha siya. Yung tubig sa kanila is mahirap siya mag-drain. Naghihintay kami ng 3 araw o 5 araw para humupa yung tubig sa field. So, na-experience mo yun doon? Opo. Na nagkaroon ng typhoon? Opo. Pero yung typhoon lang, ang nakunya na sa may konting tubig lang. Okay. Yung ragas. Oo. Pero totally hindi man kami masyado nakuyan. Kasi yung area ko is parang palibot siya ng buntok ng isang probinsya. Okay. So, nasa baba kayo? Opo. Parang So, kaya nandun na naiipon yung tubig. tubig. Okay. Aside from that, ano pa yung mga ibang nakita mo? Iba ko pa nakita sa challenges po is sa Taiwan is more on masyado silang madaming gumamit ng fertilizer. Okay. Aside doon. And then, pero yung ginagamit naman nilang fertilizer is not too much harmful. Parang sakto lang siya na makapagpatubo, makapagpabunga. Okay. So, di ba organic kasi yung orientation mo, ano? Organic. Hindi sila, wala ka bang na, doon na parang purely organic sila? Yung purely organic nila is, meron naman sila yung sa greenhouse, purely organic yun. Pero pag sa labas na kasi, medyo gagamit nila silang mga synthetic. Di ba kasi same din kasi yung law nila sa organic na kailangan may buffer. So na dapat tama. may area na di dapat makapasok yung kuyan mga synthetic. Yes. Dun sa greenhouse, yun yung sa organic nila production. So, ano talaga sila eh? Kasi ako sa tingin ko kung bakit naman talaga sila ay magamit ng fertilizer. Kasi nga, meron din silang time or season na kailangan pagtanim nito, kailangan ito ay maanin nila sa ganito. Kasi pag naglumampas na doon, siguradong hindi na yun, bibenta pa rin ba nila? Yung product nila. Oo. Opo, kasi po,
Ang product kasi po ng Taiwan is parang sapat lang po para sa buong Taiwan. Parang hindi sila nagkukulang ng supply. Sila mismo ang lumalabas ng product, nag-export. Hindi sila nag-import. Oo. Yung ano ba yung lugar mo na pinuntahan ay meron bang may napansin ka ba na katulad sa atin dito sa Pilipinas, parang one town, one product? O parang gano'n. Itong lugar na to, ito lang yung mga pinoproduce nila, tapos yung itong iba naman ay iba naman ang pinoproduce. Yung sa town ko, wala nang parang tulad din sa atin na parang sari-sari din. Pero yung ibang province, meron silang mga product na mga tatak. Tulad ng Nantong, ang more on tatak sa kanila is mga tea. So lahat puro More on mga tea ang in-introduce nila. Sa amin kasi, more on mix din. May palay, may prutas, may vegetable. Yun. So more on crop kami, ano? How about livestock? Meron bang gano'n integration sa kanila? Yung sa kuyang ko po kasi, before, ang pagkakaalam ko po is, parang LSA po yung napuntahan ko. Kaso parang hindi yata umubra yung LSA. Parang organic din kasi siya. And then may pato din sila before. Then yung pagpunta ko, wala na. Parang medyo nalugi sila that time. So ano doon, meron din may napansin yung mga farm na livestock lang talaga, like yung baboy or ano sila, Doon yung sa katabi. poultry. Doon po sa katabi namin farm, meron po doon mga patuhan, babuyan. Pero more on mechanized din. Kasi ang ginagamit nila is solar na. Then ang pag-raise nila ng mga pato is natural, yung parang organic talaga. Na may pan sila, na pwede sila maggala, ganun. Kung i-compare dito sa Philippines tayo, so yung Pilipinas, yung mga farmer, yan, sakto lang yung trabaho. Doon, time is gold. Hindi sila nagkukuy-aksay ng minuto. Pag sinabing trabahong 4 hours, trabahong 4 hours. Hindi siya tulad na after a minute, silsilong. Di ba? Walang ganon. Sa Taiwan kasi, pag trabaho, trabaho. Okay. So, definitely, yun yung isang mga learnings mo, no? Na pag ang trabaho, lalong-lalo sa agrikultura, hindi dapat, kumbaga, mamaya na muna yan, kasi may gano'n. Wala So, there's what we call the sense of urgency, especially, lalong-lalo na sa kanilang pagtatanim, no? Sa production. So, maganda ba yung ganong experience mo na tipong you really value the time? Opo. Kasi every time kasi po is parang pag yung time nakalipas na, hindi mo na siya mababalikan. Kaya once na nandyan yung time, gawin mo yung makakaya mo, natapusin yung trabaho mo. So, talagang ang kung sa sipag, nandun yung sipag nila, no? Opo. Yung kakayahan nila ay nandun din. So, ibig sabihin, kung bakit ganun ka unlad ang kanilang agrikultura, it is because of that particular siguro na they value really the time and kung ano yung dapat na gawin, ginagawa nila. And then at the same time, nandun yung di ba yung kumbaga enthusiasm nila, no? Na sila ay magtrabaho at nakakapagtrabaho dun sa kanilang farm. No? Opo. Ano na ngayon yung future plans mo nung pagbalik ninyo dito? And then, syempre, gumawa ka ng re-entry project, no? Opo. So, ano yung re-entry project ay kailangan mong gawin? Opo. Ilan buwan ba ang binigay sa inyo para maano mo yung re-entry plan mong yun? Re-entry project mo? Ang kuya namin is 2 years. 2 years. Parang sa contract namin is 2 years. 2 years mo, dapat ma-implement mo yun. Opo. And Okay. also 2 years validation din po yun. 2 years validation. Now, ito na yun ngayon. Ano yung venture mong project? Ang title po ng project proposal ko is Smart Fertigation System and Greenhouse Expansion and Upgrade for Honeydew Melon Production. Okay. So, yun yung, napansin, meron ba sa Taiwan ng gano'n? Meron po yun. Kaya yun din ang nakita mo na applicable dito sa atin. Opo. So, kasi yung honeydew melon, ay yung yellow, di ba? Yung yellow na parang Para siya... pakwan din, no? Pakwan, parang may pagka-melon. ang honeydew melon is para siyang characteristic ng
pipino na medyo matamis. Para siyang crispy. Mm. Kasi po, meron kasi kami greenhouse. Yung greenhouse is, ang production naman is honeydew melon. Mm. That time, ngayon kasi po, wala pa siyang drip irrigation. Naisip namin na palagyan siya ng drip irrigation, gaya yung sa Taiwan. Pero ang gagawin namin is more on fabricate. Kami mismo magpa-fabricate. Yung idea ko, tapos ang gagawa ng system, yung kapatid ko, civil engineer, at saka yung agriculture engineering. From my idea, sila yung bubuo nun. After po that is nakagawa na po kami ng design para po doon sa drip irrigation system. Then, ang pinaka is i-implement na lang po namin. Correct. Tapos, ibig sabihin, nagtatanim na kayo dito sa inyo. Opo. Nagtatanim po kami ng honeydew melon. Ang sinusupply namin po is LCC Mall, Ayala Mall. Okay. Ganun. So, pinag-uusapan natin ilang sukat nung kasi 'di ba naka-greenhouse siya. Yung greenhouse namin po is 200 square meter po. Ilan yung ganun nyo? Isa pa lang po. Ilan yung tinatanim nyo? Nasa 400 plants po. 400 to 450 plants po doon. So, more or less, pag kung sakaling ikaw ay magpuproduce na at mag-aani ka na, mga ilang kilo or ilang tons ang napuproduce? As of kuya po, dahil di pa po siya na-expand namin, yung mga previous miss, almost po nasa 800 to 1,000 kilos po. And then, di-distribute namin po yun sa Ayala, SM. Pero, depende po, kung sino po kung nag-contact, sa kanila po ibibigay namin lahat ng product. Bago ka nun, di ba, nagpa-Taiwan ka, meron na kayo yun? Meron na po kami. So, Nag-start, ilang taon na kayo nag-umpisa noon? nag-start kami, to be honest, is year of 2018. Nag-start na yun sa FFS, yung project ng LGU Legazpi, City Agriculture, and then SM Foundation. Siya kasi po nag-sponsor yung project na melon and watermelon production. And then, after ng training, parang nagkaroon kaming encourage ng kapatid ko na mag-engage due to nasarapan kami. Kasi first time namin makatikim na ganong klaseng prutas. Kasi before, nakakatikim na yung meron bang ginagawa ng juice. Yun lang parang orange na. Parang Ito yung kasi nga ni juice, yellow yan eh. Iba-ibang klase. And then, after that po, dun po nag-start. Nag-start kami trial and error. And then, because of trial that errors, nakuha namin yung perfect, paano siya padamin, palagoy with the perfect quality from, high value na para sa marketable sa LCC, sa mga malls. Para at least kung mga produce nyo ay medyo competitive, yung mga product nyo. Kaya nga, hindi kasi madali ang mag-distribute ka sa LCC, sa SM, ng mga ganon. Kung hindi siya papasok doon sa quality standard nila. Kasi they set also quality standard ng mga ibibenta nila. But anyway, so yun sa'yo ay medyo madali na lang din. Kasi nga, napapractice nyo na. Pero ang pinaka-challenging din siguro sa'yo doon is yung mga innovations. Yung mga sabi mong hindi kayo gumagamit natin ng drip irrigation, meron na kayong gagamitin, nagpa-design kayo kasi fabricated nga siya kasi nga wala pang, kumbaga, iba yung experience eh. Tapos doon sa available sa market. So medyo baka yung pwedeng bilhin sa market ay hindi masyadong mahal kasi po yung sa market. Mahal, and then at the same time hindi kulang dun sa iniisip nyo, sa dinesign mo, So ano pa yung mga kasi i-expand mo pa rin. Ano yung from 200 square meters, mag-additional kami ng 100 square meters for the expansion of the greenhouse. Kaya po or maglalagay kayo ng panibagong greenhouse? Hindi, dudugtong lang po sa panibagong. Kasi parang slope po yung way sa amin. Pwede siya madugtungan pa isa pa po na greenhouse. Para medyo konti po yung idadagdag namin na budget for establishing po ng expansion. So ano yun? Anong gamit nyo doon? Solar na rin kayo? Yung solar po is gagamitan for expansion. Kasama na po yung expansion po sa solar. Kasi yung drip irrigation kasi kailangan din po ng power. Kasi sa Albay kasi, minsan tinatawag na city of brownout, capital ng brownout. Diba? Kaya po,
para po medyo hindi ka mahirapan, hindi po masira yung machine na Okay. gagawin namin, isa-solar na po namin siya. And at the same time, maganda sa environment. Apo. Ngayon kasi, we go on to the renewable energy, no? Kaya, napapanahon din yung, yung mga desisyon na gano'n na gamitin mo yung solar. Sayang naman Yun, libre yun Oo nga po. And ano pa yung paano mo ngayon hihikayatin yung ating mga kabataan? Kasi sabi mo nga doon sa Taiwan, ay ganun din ang nangyayari, no? Yung mga kabataan doon ay halos ayaw ng engage sa farming or sa agriculture. So dito sa atin sa Pilipinas, at least marami-rami na rin ngayon ang mga kabataan na medyo meron ng interes sa agriculture. Lalong-lalo na kung marinig nila itong itong ating segment na ito, itong ating episode na ito, na ma-inspire mo sila na mag-into farming also, na mag-venture sa farming. So, message of encouragement in a sense sa ating mga tagapanood, lalong-lalo na ating yung mga kabataan. Sa mga kabataan po na mag-i-engage po sa agriculture, sana po tangkilikin niyo po yung agriculture. Kasi po, wala na po tayo ibang maasahan, kundi po tayo mga kabataan. Kasi nowadays, yung mga matatanda po, o medyo pakonti na po ang nag-i-engage. Tayo po ang pag-asa po ng agriculture na mapaunlad at more on makilala po ang Pilipinas as agriculture area. Ano yung pwede mo din na i-encourage dun, lalong-lalo na yung may mga magulang na farmer? Kasi karamihan ngayon, kahit magulang nila ay farmer, ayaw na din nila din sa farming. And may mga parents na rin ng mga farmers na ayaw din nila na ang kanilang anak ay mag-engage sa farming kasi nga ang hirap. So, paano mo yun sila i-encourage? Kasi galing ka talaga sa pamilya ng farmers. Ang masasabi ko lang po sa mga kabataan, hindi naman porque yung nanay mo is farmer or tatay mo farmer is hindi ka na po mag-engage. As of ngayon po, napansin ko is more on mga kabataan is on gadget. Yung gadget na ginagamit nyo, bakit hindi nyo i-turn as a tools para maka-improve tayo ng equipment na pwede gamitin sa agriculture na hindi kayo mahihirapan Correct. na gamitin yung tools na yun at saka nag-enjoy din kayo kasi technology yung gagamitin nyo. Example, yung ibang mga mahilig tawag doon, gawin mga robot, ba't sila mag-embed na robot na yung robot na mismo tatanim. So, then, ipipindot lang sila kung anong yung button doon, di ba? Yeah. Mas better po yun. Engage sila sa almost farm mechanization. But still, farming pa din siya. Kumbaga, yung ating interest sa mga ganitong gadget ay gamitin natin dun sa atin sa farming, sa agriculture para di lang tayo nag-i-enjoy kasi ginagawa natin yon. At the same time, yung nag-i-enjoy pa tayo na tayo nakakatulong sa sektor ng At agrikultura. nagkakaroon din tayo ng pera. Yes, okay. So maraming salamat, Miss Arlene, sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon para sa pagbabahagi ng iyong kwento. Okay? So bilang isang graduate ng Filipino Young Farmers Internship Program sa Taiwan. Naway ang kwento mo ay magbigay pag-asa at inspirasyon at pagkilos sa iba pang kabataan para subukan ding lumahok sa mga ganitong programa, lalong-lalo ng ETI, di lang siguro ng ETI, pati sa ng ating pamahalaan, lalong-lalo na para sa sektor ng agrikultura na para sa ating mga kabataan. Sa kasalukuyan ay sinasagawa ng Career Development Management Section or CDMS ng ETI Bicol ang field validation and interviews para sa mga batch 7 applicants. Okay? So, kasalukuyan ngayon po yung batch 6 ng mga interns ay patuloy na isinasagawa ang kanilang internship sa Taiwan. So, batch 5 ka, yung batch 6 ay nandun na. Kasalukuyan sila na binubuno nila yung 11 months na internship nila. Anyway, again, congratulations sa iyong internship. Sana, lalo-lalo na dun sa iyong magiging project, re-entry project, na sana ituloy-tuloy na yun, no? And then, talagang maging successful, lalong-lalo na yung mga bagong innovations.
tulong ng iyong pamilya, lalo na yung mga kapatid. Apo. Okay, so again, maraming salamat po sa ating pagsubaybay sa ating podcast. Maraming salamat kay Sir Chan, ang ating behind the scene na ating director, and then yung kasama yung ating mga mga estudyante from UBEL Christian Academy. Okay, so yan. And then maraming salamat din po at syempre sa aming section chief, si Ma'am Primalo Imperial, and sa ating director Joey Villarmino. And syempre sa lahat ng puwersa ng ATI Bicol, again maraming salamat po, and patuloy po tayo sa ating papahalaga sa ating agrikultura. Again, Diyos mabalas po. At yan ang ating Kaugnay Podcast, hatid sa inyo ng Department of Agriculture's Agricultural Training Institute Regional Training Center 5. Ito ang ating Kaugnay Podcast.